Ito ang war plan ng CIA sa pagtugis sa makapangyarihang mga drug cartel ng Mexico. Ang mga organized syndicate na nasangkot sa paggawa at pag-smuggle ng iligal na droga. Sa madilim na bahagi ng Sinaloa, Mexico, may isang bahay na sa labas ay parang ordinaryo lang, walang kakaiba sa itsura, pero pagpasok mo sa loob, magugulat ka. Ibang mundo ang makikita mo. Lugar na pinagmumulan ng maraming problema sa mundo. May kumukulong likido sa mga kawali. Maaamoy mo rin ang amoy ng kemikal sa hangin. May mga lalaking nakamask, seryoso sa kanilang ginagawang trabaho. Sanay na sanay ang kilos nila. Sa mesa, maingat na nakahilera ang maliliit na blue tablet. Mukha silang pangkaraniwang gamot na mabibili sa butika, pero hindi ito ordinaryong gamot. Ito ang fentanyl. Isang maling sukat lang o sobrang patak, kahit isang napakaliit na pagkakamali lang, pwede itong ikamatay ng gagamit. Ilang sandali pa, naputol na ang katahimikan. Napuno ng sigawan ng bahay na yun. May mga sundalong nakahelmet ang sumugod papasok. Ngayon, kontrolado na ang lugar. May nakahiga sa sahig. May nakaposas. Kinukumpiska na ang mga sako ng tableta. Ang ganitong kaganapan ay hindi lang iisang beses nangyari. Paulit-ulit na ang ganitong raid sa Mexico sa loob ng mahigit isang dekada. Ang mga kapulisan ng Mexico at United States ang kumikilos upang tuluyan ng masugpo ang mga katakot-takot na Mexican cartel. Pero may isa pang ahensya na dapat nilang katakutan. Ito ang CIA. Ano nga ba ang kanilang misyon at bakit kailangang kabahan ang mga cartel? Mexican Cartel. Hindi lang ito simpleng grupo ng kriminal. Ito ay malalaking organisadong sindikato na kumikita ng bilyong dolyar bawat taon sa paggawa at pag-smuggle ng illegal na droga tulad ng methamphetamine, heroin, cocaine at lalo na fentanyl. Dahil sa laki ng kanilang kita, nakakabili sila ng armas at nakakakontrol ng mga ruta ng smuggling. Ang epekto nito ay hindi lang sa Mexico, kundi pati sa United States at iba pang mga bansa. Isa sa pinakadelikado ngayon ay ang fentanyl, isang synthetic opioid na humigit kumulang 50 beses na mas malakas kaysa heroin at 100 beses na mas malakas kaysa morphine, ayon sa US Centers for Disease Control and Prevention o CDC. Mura itong gawin at kahit maliit na halaga lang ay kayang makagawa ng libu-libong doses. Dahil napakalakas nito, mataas din ang pangalib ng overdose. Habang may mga raid laban sa drug laboratories sa Mexico, may ibang trahedya namang nangyayari sa United States. Noong 1980, humigit kumulang 6,000 kada taon ang namamatay sa US dahil sa drug overdose. Pagsapit ng mid-2000s, umabot ito sa humigit kumulang 20,000 kada taon. Noong 2022, ayon sa opisyal na datos ng CDC, mahigit 108,000 ang kabuuang drug overdose deaths sa US at humigit kumulang 74,000 dito ay may kinalaman sa synthetic opioids tulad ng fentanyl. Mas mataas pa nga ang numerong ito kaysa sa mga namatay sa car crashes at homicide sa kaparehong taon. Hindi na ito maliit na problema, isa itong malawak na krisis sa kalusugan at lipunan. Pero paano nga ba nakakarating sa US ang mga drogang kadalasang ginagawa sa Mexico? Noon, heroin ang pangunahing produkto ng mga kartel. Galing ito sa poppy, isang halaman na ang katas ay ginagawang opium at kalaunan heroin. Kailangan nito ng malawak na taniman at mahabang proseso sa produksyon. Ngayon, mas madalas nang gamitin ang fentanyl na gawa sa precursor chemicals. Hindi na kailangan ng malawak na taniman. Isang maliit na laboratorio lang kaya nang makagawa ng napakaraming dosis. Ayon pa nga sa US Drug Enforcement Administration o DEA, ilang kilo lamang ng fentanyl ay maaari nang makagawa ng milyon-milyong posibleng nakamamatay na dosis. Karamihan sa fentanyl na nakakarating sa US ay ginagawa sa Mexico gamit ang imported precursor chemicals. Pagkatapos, ipinapasok ito sa US sa pamamagitan ng smuggling networks, kadalasan sa mga legal border crossings na nakatago sa sasakyan o kargamento. Ayon sa US Customs and Border Protection o CBP, fentanyl na ang pangunahing opioid na nasasabat sa borders sa mga nakaraang taon. Dahil dito, hindi na lang ito issue ng Mexico. Problema na rin ng United States maging ang pinaka-source nito. Sa usaping ito, may papel ang iba't ibang ahensya ng US pero isa sa dapat katakutan ng mga kartel ang Central Intelligence Agency o CIA. Bago pa man pumasok ang CIA, may malinaw ng plano ang mga otoridad ng US laban sa mga kartel.
Sa loob ng Amerika, ang frontline ay ang DEA. Sila ang direktang humahabol sa drug distribution network sa US. Kasama nila ang Federal Bureau of Investigation o FBI para sa organized crime cases at ang Department of Homeland Security para sa border security. Mayroon ding Department of the Treasury na sumusubaybay sa money laundering at ang toka nila ay sundan ang pera, kumuha ng assets at pahinain ang financial backbone ng mga kartel. Sa umpisa, hindi barilan kundi pautakan. Magsisimula ang lahat sa simpleng spreadsheet, bank records at encrypted messages sa battlefield. May cooperation din sa Mexico sa pamamagitan ng intelligence sharing at joint operations. Pero may limitasyon ito. Ang Mexico ay isang sovereign country. Hindi basta pwedeng mag-operate ang US military doon nang walang permiso. Kaya dito na pumapasok ang CIA. Ang Central Intelligence Agency ay hindi frontline drug enforcement agency. Hindi sila ang nag-aaresto sa kalsada. Pero may malaki silang papel sa gyerang ito. Step 1. Foreign Intelligence Gathering. Ito ang pagkolekta ng mga impormasyon sa labas ng US. Inaalam nila kung paano gumagalaw ang international trafficking networks, saan nanggagaling ang precursor chemicals, at paano dumadaloy ang supply chain mula Asia papuntang Mexico at mula Mexico papasok ng Amerika. Isipin mo ang isang warehouse sa isang port sa Asia. Mga drum ng chemical na legal naman sa mga dokumento na nagsasabing para ito sa industrial use, pang manufacture daw. Pero sa likod ng dokumento, may iba talaga itong destinasyon at panggagamitan. Ang ganitong klaseng trick ay hindi agad nahuhuli sa checkpoint, kaya mahalaga ang intelligence. Kailangang alamin kung sino talaga ang nag-o-order sa likod ng mga transaksyon, aling kumpanya ang front lang para pagtakpan ng $1,000,000 na galaw ng pera, at anong ruta ang paulit-ulit ginagamit sa pagtawid ng droga at kontrabando, mapalupa man, dagat hanggang sa himpapawid. Dahil kapag natukoy mo ang mga sagot dyan, hindi lang tauhan ang natatamaan, kundi ang buong sistema ng kartel. Step 2. Intelligence Analysis. Kapag sapat na ang intelligence, alam na kung sino ang mastermind, saan dumadaloy ang pera, at anong ruta ang paulit-ulit na dinaraanan, doon pa lang nagiging mas kritikal ang lahat. Sa Washington at sa iba pang intelligence centers, binubusisi ng CIA ang bawat detalye. Hindi lahat ng impormasyon ay agad pinaniniwalaan. Tinitignan muna nila kung alin ang kumpirmado, alin ang pattern, at alin ang mga dapat imbestigahan pa. Hindi man sila nang re-raid o nag-aaresto, pero sa umpisa ng laban, sila ay tahimik lang, pero matinik na kalaban ng kartel. Sa mandato ng CIA sa Foreign Intelligence Collection at Analysis, tinututukan nila ang mga galaw na may international na koneksyon, mga transaksyon, ugnayan at operasyong tumatawid sa border. Step 3. Intelligence Sharing and Operational Execution. Kapag malinaw at validated na ang lahat, ibinabahagi ang impormasyong ito sa mga ahensyang may kapangyarihang kumilos, tulad ng DEA at mga otoridad ng Mexico na siyang direktang nagsasagawa ng operasyon sa lupa. Kung may pagmamatsyag mula sa ere, ito ay isinasagawa ng US military o ng Mexican forces, alinsunod sa umiiral na batas at kasunduan. Isang halimbawa nito ang pagkakahuli kay Joaquin El Chapo Guzman noong January 2016 sa Los Mochis, Sinaloa, leader ng Sinaloa Cartel na kalaunan ay nasangkot sa malawakang trafficking ng droga papuntang US, kabilang ang cocaine, heroin, methamphetamine at marijuana. Matapos ang kanyang pagtakas noong 2015, nagkaroon ng masinsinang intelligence sharing sa pagitan ng US at Mexico upang matunton ang kanyang galaw at komunikasyon. Sa paghuli sa kanya ng Mexican Marines, nagkaroon ng matinding putukan. Ilang tauhan niya ang napatay, may mga naaresto at nakumpiska ang mga baril at iba pang kagamitan. Si El Chapo ay muling ibinalik sa kustodiya ng Mexico. Kalaunan ay in-extradite sa United States noong 2017. Nahatulan siya ng guilty sa multiple drug trafficking charges noong 2019 sa New York at ngayon ay nakakulong habang buhay sa isang US Federal Supermax prison. Isa pang halimbawa ang pagkamatay ni Nemesio El Mencho Oseguera, leader ng kinakatakutang Jalisco New Generation Cartel, isa sa mga pinakamalaking supplier ng fentanyl papuntang US. Noong February 2026, bago sumiklab ang raid sa Tapalpa, Jalisco, nagamit ang intelligence na pinagsama mula sa US at Mexico, kabilang ang data mula sa isang bagong US task force na tumutok sa cartel networks upang matunton ang kanyang kinaroroonan.
Ang aktwal na operasyon ay isinagawa ng Mexican military at National Guard sa ilalim ng isang secret military operation. Nagresulta ito sa engkwentro na sugatan si El Mencho at namatay habang isinusugod sa ospital. Ito ay tinuturing na isa sa pinakamalalaking operasyon laban sa isang cartel leader sa Mexico sa nakalipas na dekada. At ipinapakita nito kung paano ang pinagsamang intelligence work ng Mexico at US ay nakakatulong para unti-unting paliitin ang galaw at mapagtataguan ng mga high-value target ng cartel. Pero higit pa riyan ang problema. Kahit gaano kadetalye ang war plan at gaano kalakas ang intelligence, ang pinakamahirap na kalaban ay ang demand. Sa US, milyon-milyon ang may opioid use disorder. Marami ang nagsimula sa legal na painkillers, lumipat sa heroin at kalaunan sa mas murang fentanyl. Kapag may demand, may patuloy na supply. Sa Mexico naman, daan-daang libo ang nasasangkot sa cartel networks, madalas dahil sa kahirapan at kakulangan ng oportunidad. Dagdag pa rito ang daloy ng armas mula sa US. Ayon sa tracing data ng mga otoridad, malaking porsyento ng mga baril na nare-recover sa crime scene sa Mexico ay unang nabili o nagmula sa United States bago napunta sa kamay ng mga cartel. Kaya kahit tumutulong ang CIA at iba pang US agencies at task forces sa pagtukoy ng mga mastermind at international na koneksyon ng cartel sa labas ng bansa, isang malaking bahagi ng problema ay nasa loob mismo ng United States. Sa ilalim ng war plan na ito, maaaring maantala ang galaw ng mga kartel. Pwedeng bumaba ang supply, tumaas ang presyo at may mga leader na mahuli. Dapat nga silang kabahan. Pero kung hindi mababawasan ang demand, may papalit at papalit. Hanggat may pera at merkado, magpapatuloy ang laban kontra droga. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.